Guten Tag mga beshies! And for today's video ay magpa-process po kami ng mga papel ni Dodo dito sa Germany. Alam niyo po ba, pag may isang tao na isang foreigner na galing sa ibang bansa at titira na dito sa Germany ay kailangan pong i-register. Yung parang magpaparehistro po sila sa munisipyo. So, para marehistro sila, kailangan po nila ng address. Tulad ni Dodo, nakatira na siya sa akin ngayon. Ngayon, kailangan kong kumuha doon sa may-ari ng aking apartment ng permit or parang Wohnungsgebersbestätigung or parang apartment owner certificate na doon siya nakatira sa akin. So, yun ang kukunin natin ngayon para marehistro na natin siya doon sa Bürgeramt or Rathaus or parang munisipyo dito. Kasi kailangan po yun. Para officially na, dito na po nakatira si Dodo sa Germany. Ito po si Buhol Boy, kasama ko siya. Medyo malamig na po dito sa Germany kasi autumn season, mga 10 degrees na po dito. Ang ganda po ng paligid kasi yellow, green, yellow na po ang mga paligid, orange. Nagsisimula po na po siyang mag-brown or mag-fall. So, ang una natin gagawin is kumuha ng Wohnungsgebersbestätigung or yung apartment owner certificate. So, tara, samahan nyo kami. Autumn season na nga. It's fall season. Autumn season here in Germany. Yellow na po ang mga dahon. Nahuhulog na po yung iba. At ngayon, nakuha na nga natin ang Wohnungsgebersbestätigung galing sa may-ari ng aking apartment. Ngayon, nandito tayo sa Bürgeramt or parang Citizens Office. Para po itong maliit na munisipyo, dito po tayo makakakuha ng mga certificates, documents, authentication, at kay Dodo naman dito siya magpaparehistro kumbaga. Ang mga requirements para makarehistro ay ang iyong passport at ang Wohnungsgebersbestätigung dahil kailangan nila ng address mo at ang passport details mo para marehistro ka na nila officially. And it's official. At ito na nga, narehistro na natin si Dodo. Tingnan nyo. Dodo, welcome to Frankfurt. Ayan na, oh. Yan, oh. Registered na si Dodo dito sa munisipyo. Dito sa bayan ng Frankfurt. Welcome to Frankfurt, Dodo. Bumili na din tayo ng SIM card para kay Dodo at kailangan din itong i-register. At dahil middle of October na dumating si Buhol Boy from Philippines dito sa Germany, kailangan din naming bumili ng ticket para sa biyahe niya dito. Medyo magastos nga lang kasi ang mahal, 6 euro ang isang araw. Buti na lang talaga, starting this year, meron ng 49 euro ticket. Isa itong travel ticket na valid for the whole Germany for all public transport tulad ng bus, train, underground trains, street trains, regional trains, except sa mga fast train. Dodo learning life in Germany. Oh, charot. Oh, ipusat ka ng pera at kunin mo lahat kasi lugi ka dyan. Wala? Okay, very good. Ayan. Oh. Puna dito. Lagay mo na dito sa loob. Ayan na. May tagis ticket na si Dodo or daily ticket, whole day. Dito tayo, Dodo. Dito po tayo sasakay sa kabilang banda. Halika dito. Let's go. Para valid po yung ticket niya for the whole day na magsakay-sakay siya ng lahat ng mga public transportation tulad ng train, bus, S-Bahn or long trains. Baba na tayo. Wow, si Dodo may German ticket na po siya. The whole Germany, pwede po siya mag-travel sa buong Germany sa halagang 49 euro per month. Ayan, pwede po siyang gumamit ng mga public transport. Pwede po siya buong Germany po pwede. Oh, welcome to Germany, Dodo! Next step, health insurance registration. Ayan na, si Dodo. Nandito tayo sa AOKA para i-insure siya at makaver siya ng insurance natin. So, insured na si Dodo. Sana all pwede na mag-travel ng walang takot. Charot. Insured na siya ng AOKA under Familienversicherung. Hello, guten Tag mga beshies! Nandito tayo ngayon sa labas ng AOKA. Tapos na po tayong magpa-melden or register kay Dodo as asawa ko para makaver po siya ng aking health insurance.
para if ever kung ano man mangyari, mga aksidente or magkasakit, at least cover siya ng insurance ko at ang insurance magbabayad kung ano man ang mga hindi magandang bagay na mangyayari. Alam mo yon, buyag. It's very, talaga, flished po dito sa Germany. Ibig sabihin, kailangan po talaga na ang mga tao dito sa Germany ay insured. So, ibig sabihin, kung may full site ka or nagtatrabaho ka ng full-time job at tile site or part-time job, dapat magbayad ka ng iyong insurance kasama ng iyong employer. So, kakaltasan. Parang, kung sa Pilipinas, parang PhilHealth. Pero dito kasi, flish siya. Ibig sabihin, kasi yung PhilHealth parang voluntary lang, di ba? Kung gusto mong magpa-insure o hindi. Dito kasi, kailangan talaga na may insurance ang mga tao. Kung gusto mong makatipid, kasi sobrang mahal po ng mga services ng mga medications dito, mga operations, sa kung ano-ano pa. Kaya para sigurado ka na wala kang babayaran pag nagkasakit ka, kahit operahan ka pa o magkaroon ng bagong kidney, bagong heart, ika-cover yan lahat ng insurance kung nagbabayad ka. So, wala pa kasi siyang trabaho for the meantime kasi kakarating lang niya ng Germany. Kaya ang mangyayari, ika-cover ko siya ng aking sariling insurance. So, yun ang benefit ng mga partners ng mga nagtatrabaho dito. Pero as long as magkaroon na siya ng sarili niyang trabaho, siya na din ang mismo magbabayad sa sarili niyang insurance. Ganyan dito. So, for example, magkaanak kami, yung anak ko naman cover ng insurance ko. Ganon. O diba ang galing? Oo nga, magbabayad ka ng insurance, kaltas ng sahod mo, pero safe ka naman at secure ka, diba? That's bagay na sana iniisip nating mga Pilipino din pag yun nga, iniisip natin yung future natin, dapat insured talaga tayo kasi we'll never know, baka maubos lahat ng mga kayamanan at mga ari-arian nyo. Kasi hindi tayo insured, ibig sabihin naubos lahat ng mga pinag-ipunan mo, mga ipon kasi nagkasakit ka, ganun. So mas maganda talaga pag insured. Yun nga, di ba maganda? After 10 working days, makakatanggap ka ng letter from your health insurance dahil kailangan nila ng iyong passport photo at pirma para sa iyong health insurance card. Autumn. That's the cherry blossom tree. Ganda niyan pag April. Ngayon ay autumn season kaya naglalagas siya. Ayan na. Yan ang tsura niya. Ang ganda ng kulay. Pupunta kami sa syudad, sa Frankfurt City para mag-open ang bangko ni Dodo. So, lahat po kasi ng tao dito sa Germany, pag registered ka, kailangan mo din mag-open ng bank. Lalo na pag magtatrabaho ka na. Kasi doon syempre ipapasok ng employer mo yung sahod mo. Bank to bank transfer kasi yan. Ganon. So since nagtatrabaho na si Dodo starting this November, pakonti-kunti muna tile site or part-time job. At least may kikitain naman siyang konti. At least doon papasok sa bank. Kasi wala po dito kasing cash-cash. Depende po yan. Pero madalas po kasi lahat ng mga trabaho dito registered. Kaya kailangan ng bank. So, bubuksan natin si Dodo ng account. O openan natin siya ng account. Kaya pupunta tayo dun sa bangko ko na rin. Kasi maraming German banks po dito eh. Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, Frankfurter Sparkasse, etc. Kung ano-ano pa. Kaya punta tayo dun sa Commerzbank kung saan yung bangko para openan natin si Dodo. Anyway, mag-open ka pala ng bank mo online. So, inopenan ko na siya ng bank online kahapon. Tapos today yung schedule namin doon sa staff na kailangan ng configuration whatsoever, confirmation. Kailangan mag-personal appearance siya doon para sa kanyang pirma. Saan ba yung asawa ko? Ayun, busy siya. So, tara na sa city! Commerzbank here in Frankfurt. Mag-open tayo ng bangko para kay Dodo. So far, yan lang po muna ang mga necessary na requirements na kailangan nating i-process in moving to Germany. So, yan lang muna for today mga besties. In the next vlog, follow Bohol Girl. Danke!